Ito baka po nakakalimutan natin itong balitang ito. Isa pa rin po ito sa controversial at saka kailangan ay mabigyan talaga ng katarungan at mapanagot ang mga taong nasa likod nito. Ito po yung missing sa Bungero. Ngayon po ang latest report mula sa Coast Guard at Department of Justice, 882 na mga buto. Wow! Ng tao ang na-recover sa Taal Lake ayon nga po sa Department of Justice. Ganong karami. At kinumpirm po na ito ay mga buto ng tao. So pasintabi na po sa mga kumakain, kaya po ito binabalita natin kasi ito rin yung unang balita na natabunan lang nitong scam sa flood control ng mga missing sa Bungero mula noong 2021. Nawala ang mga sa Bungero at mukhang sinalvage at itinapon, ibinaon di umano dyan sa Taal Lake base dun sa testigo na dating tauhan ni Mr. Atong Ang. Siya nag-expose niya na doon tinapon matapos mapatay ang mga sa Bungero. Ngayon ay continuous po ang paghahanap, paghuhukay, kaya umabot na ng ganyang karami. 887 na mga buto ng tao. So, sa ilalim yan sa laboratory test para ma-identify kung sino kamag-anak. Kaya kayong mga pamilya na mga sa Bungerong nawawala, huwag kayong mawala ng pag-asa. Biktima rin kayo ng mga iskandalo at scam sa flood control, pero itong unang problema nyo, hindi po ito pinababayaan ng gobyerno. Dahil may utos ang Pangulong Marcos dyan, kahit sino ang mastermind o sangkot dito, panagutin. Unang nababanggit niyan ay pwede raw may artista o kaya si Mr. Ang pwede may kinalaman, under investigation na sila sa ilalim ng Department of Justice, NBI at Philippine National Police. Yan ang update yan. Dahan-dahang nakaka-recover ng mga ebidensya ang mga otoridad. Katarungan ang kailangan ng pamilyang naging biktima nito. Missing sa Bungero. Grabe. Samantala, inyo bang napapansin? Patuloy pong dumadami ang nagsusumbong sa Pangulo ng mga Pilipino. Patuloy din po ang mga nagpapail ng mga iba't ibang kasong korupsyon at plunder before Office of the Ombudsman. Kaya po magandang balita ito at binabalita ko sa inyo dahil ang taong bayan nagtitiwala sa gobyerno ngayon. Kaya sila ay nakikipag-coordinate sa pagsusumbong ng mga posibleng ebidensya at kaganapan sa kanilang mga probinsya, lalawigan, region dahil sa korupsyon. At hindi lang yon. Dahil sinabi ng ombudsman, pwedeng idirekta sa kanila ang pagpapail ng kaso. Sinabi rin ng Independent Commission, ICI, for Infrastructure, na pwede rin idirekta sa kanila ang mga sumbong at yun ang nangyayari. Ibinabalita ko ito dahil isang major development ito na ang taong bayan ay hindi lang nananahimik, talagang tumutulong na. Sunod-sunod na po ang mga kasong ipinal sa ombudsman. Ibig sabihin ito, naniniwala sila kay Ombudsman Boyeng Remulla. Nagkaroon na sila ng pag-asa na magkakaroon ng hustisya, mapapanagot ang mga abusadong politiko, kontraktor at taga-gobyerno sa korupsyon. At kahit na anong klase ng korupsyon, hindi lang flood control. Ang utos ng Pangulo, lahat ng korupsyon, imbestigahan, kasuhan, panagutin ang mga taong nasa likod nito. So yun po yung pinakamagandang balita. Massive korupsyon sa buong bansa, massive din po ang mga complainant at lumalantad, hindi natatakot. Naku ko inyong hindi na mabibilang. Wala pang isang buwan, halos 2-3 linggo pa lang si Boyeng Remulla as ombudsman na siyang pinagkatiwalaan at pinili ni Pangulong Marcos. Ang dami po na nagpapail ng kaso. Magandang balita ito dahil kasi may tiwala. Malungkot lang dahil kasi ibig sabihin yan maraming korap. Pag mayroong nagpapail ng kaso, maraming abusado. Pero dahil pumutok na yung balita, marami talagang abusado, ayan na ho yung tamang galawan. Huwag kayong matakot. Kung nagawa ng iba, isumbong yung kanilang congressman. Kung nagawa nila, isumbong nila ang
mga politiko sa kanilang lalawigan, bakit hindi naman nyo magagawa yun? Eh hindi naman po pwede na gobyerno lang ang gagalaw. Hindi pwedeng gobyerno lang ang magtatrabaho dito. Although merong whole of government approach, tulong-tulong sila. Pero siyempre ang mamamayan, mas malaki may tutulong. Kaya anuman po yung nakikita dyan sa inyong mga probinsya na matagal lang may project, hindi tapos, matagal na hong nakatiwangwang ang inyong mga lugar, hindi ikinagawa, pero may mga project yan, may pondo yan, ay i-report po ninyo, kuhanan nyo ng picture, yung kalye, yung ilog, o kung ano man, tulay. Tapos yung mga billboard na nakalagay dyan kung magkano ang amount na budget na involved, kailan nagsimula, kasi mga project na totoo, nakalagay po dyan sa billboard dyan, DPWS, tapos nakalagay kung kailan nagsimula yung project, kailan matatapos, magkaanong amount. Ngayon, kung nakalagay dyan 100 milyon, pero dapat sa loob ng 5 months tapos na yung project, pero 1 taon na nakatiwangwang pa, may anomalya na yan. O 1 taon na billboard pa lang, wala pa yung project, anomalya yan, nawala na yung pera, ghost project yan. Yan po yung mga ebidensya. Kunan ninyo yung kalye, yung ilog, lahat to na pwedeng ebidensya. Isend nyo isumbong nyo sa Pangulo. Pagsama-sama, compile po ninyo yung mga dokumento ng mga picture, yung kung anong kalye, anong barangay, anong bayan, anong city, anong probinsya, anong region, yun lang yun. Hindi ko kailangan ilabas yung inyong pangalan. Tapos nakalakip ang mga picture, video ng nakatiwangwang ng mga project, yan po ang kailangan. Ebidensya yan. Tapos paki-identify na rin nyo, sino ba ang governor at mayor sa lugar na yan? Sino ba ang congressman sa lugar na yan? Huwag kayong matakot, hindi po ilalabas ng ICC, ng Office of the President, at saka ng Ombudsman ang inyong mga pangalan. Ang lalabas lang po yung inyong inirereklamo. Governor, barangay, mayor, district engineer, contractor, yan po yung magkakasapakat sa nakawan. So, tip ko sa inyo yan para kung paano kayo gumawa. Katulad itong grupo ng Tindig Pilipinas ni Coco Aquino ang apo ni dating Pangulong Cory Aquino, pamangkin ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Lumalantad siya. Civil society, marginalized sector. Patuloy din silang nagpapail ng kaso before sa ombudsman sa corruption. Pati yung kay Sara Duterte, binubuhay nila, wala nang pag-asa sa impeachment, kaya dinala sa ombudsman. At sabi naman ng ombudsman, uunahin nila yan, kasama yan sa imbestigahan. At sila'y tumutulong din doon sa ginagawa ng DPWH Undersecretary Benz Dizon na madiskubre, may patigil ang maraming korupsyon sa mga proyekto. So yan, tulong-tulong, pagkakaisa. Kalimutan muna kung saan kayo kakampi at ano yung paniniwalang pampolitika. Yan po ang kailangan kung gusto nating makabalik sa magandang imahe at malinis ang ating bansa at matigil at matakot ang mga corrupt government official.